Napakalinaw pa rin sa alaala ni alias Eli Panganiban ang bawat detalye ng gabing iyon. Ang nagliliwanag na tanawin ng Makati skyline mula sa kanyang penthouse unit, ang halimuyak ng mamahaling alak, at ang mainit na hininga ni Gabriela Gabi Alonzo sa kanyang leeg. 6 na taon na ang nakalipas mula nang ikasal sila, isang pag-iisang dibdib na itinuring ng marami bilang ang pinakamalaking pagsasanib ng kapangyarihan sa industriya ng teknolohiya at media. Si Eli, ang prodigy sa likod ng Panganiban Innovations, ang bagong higante sa tech, at si Gabi, ang nag-iisang tagapagmana ng Alonzo Media Empire. Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding debate tungkol sa kanilang negosyo, marahan siyang niyakap ni Gabi. Eli, kailangan kong lumipad patungong Singapore para sa isang mahalagang pagpupulong. Tatagal ako ng mga 2 buwan. Walang kukuha ng proyekto sa Digital Manila kung wala ang pirma ko. Ramdam ni Eli ang kakaibang kaba. 2 buwan ay napakatagal, lalo na sa gitna ng kanilang mabilis na lumalagong imperyo, ngunit sanay na siya sa madalas na pagbiyahe ni Gabi. Ngumiti siya ng pilit, niyakap ito pabalik. Huwag kang mag-alala, mahal. Mahalaga ang trabaho mo. Ako na ang bahala sa lahat dito. Ang gabing iyon ay kakaiba. Si Gabi ang naghanda ng candlelit dinner, nagkuwento ng masasayang alaala, at nangako ng isang marangyang bakasyon sa Europa pagbalik niya. Nahulog siya sa matamis na lambing nito, hindi man lang nakahahalata sa huling pagkukunwari ng taong magtataksil, ang huling hapunan ng taong tiyak na magpapabagsak sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon bilang perpektong asawa. Naghanda siya ng almusal, inayos ang kurbata ni Gabi, at tiningnan muli ang bagahe nito. Bago pa man sumakay sa kotse, inabot niya ang kanyang bagong iPad Pro. Dalhin mo ito, mas komportable ito. Mabilis maubos ang baterya ng laptop mo nitong nakaraang linggo. Maiiwan ako sa MacBook ko. Ikaw talaga ang pinakamagandang asawa, sagot ni Gabi. Hinalikan siya nito ng malakas sa noo at nagmamadaling umalis. Nanatili si Eli sa pintuan, kumakaway hanggang sa mawala ang marangyang sedan nito. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kawalan, ngunit hindi niya alam na ang iPad na ibinigay niya ay magiging bombang magpapasabog sa kanyang perpektong mundo. Nang gabing iyon, bumalik siya sa tahimik na mansyon pagkatapos ng trabaho. Naalala niya na mayroon siyang mahalagang disenyo na kailangang ipadala sa isang kasosyo. Nakaimbak ang mga ito sa kanyang photo album. Binuksan niya ang kanyang MacBook at sa sandaling iyon, naramdaman niyang huminto ang kanyang puso. Dahil sa function ng iCloud Sync, na nakalimutan nilang i-disable pareho, lahat ng larawan at data mula sa iPad na ibinigay niya kay Gabi ay lumitaw sa kanyang mga mata. Sa gitna ng mga larawan ng trabaho at mga plano, napansin niya ang isang kakaibang folder ng larawan na pinangalan ng Aking Munting Mundo. Huminto ang kanyang kamay sa mouse. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Huminga siya ng malalim at nag-click sa folder. Doon ay lumitaw ang hindi mabilang na larawan. Hindi ito kanya o kay Gabi. Ito ay mga larawan ng ultrasound ng isang 12 linggong sanggol, 20 linggong sanggol, at ang pinakabago ay 28 linggong sanggol. Sa ilalim ng bawat larawan, isang mapagmahal na tala na agad niyang nakilala bilang sulat kamay ni Gabi. Lumakas ka, mahal kong anghel. Sinipa mo si Mami ngayon, mahal kita. At sa wakas ay nakita niya ang larawan. Isang dalagang masayang nakangiti, yakap ang kanyang tiyan at hawak ang resulta ng ultrasound. Ang babae ay walang iba kundi si Celeste Reyes, ang kanyang executive assistant, na kinuha 6 na buwan na ang nakalipas. Naramdaman niya na nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, nanuyo ang kanyang lalamunan at umalingaw-ngaw ang kanyang mga tenga. Tiningnan niya ang iba pang larawan, mga candlelit dinner, mga biyahe sa marangyang resort, at maging ang mga pribado at intimate na larawan na kinuha sa isang hindi kilalang silid tulugan. Ngunit ang pinakamatinding dagok, ang pinakamalalang saksak, ay isang PDF file na nakaimbak sa tabi mismo nito. Binuksan niya ang file gamit ang nanginginig na mga kamay. 2 business class na tiket sa eroplano patungong Singapore. Petsa ng pag-alis, ngayong umaga lang. Tagal ng pananatili, 2 buwan. At ang mga pangalan ng mga pasahero, Gabriela Alonzo at Celeste Reyes. Sa sandaling iyon, hindi na siya makaiyak. Naging napakalinaw ng lahat, 2 buwang biyahe. Mahalagang proyekto. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Dinaya siya nito, binuntis ang kanyang kabit, at ngayon ay balak niya itong dalhin sa Singapore gamit ang kanyang pera, ang pera ng kanyang pamilya, para ipanganak ang kanyang anak sa labas, para bigyan ito ng perpektong simula. At siya, ang kanyang asawa, na naghihintay sa bahay, ay naging isang hangal na papet sa kanyang sariling kasal. Ang sakit ay naging nagyayalong galit. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, at isang tagumpay na pinapangarap lamang ng iba, at ito ang paraan nito ng pagpapasalamat. Isinara niya ang MacBook, ang kawalan ng pag-asa at sakit ay nawala, pinalitan ng isang nakakapanindig balahibo na katahimikan. Tinuruan akong maging pinuno,
Hindi biktima. Hindi ako guguho. Lalaban ako. Bumaling siya sa intercom at idiniyal ang isang pamilyar na numero. Aling Nena, ang kanyang boses ay hindi na ang sa mahinang Eli Panganiban. Ito ay ang boses ng tunay na may-ari ng bahay. Pumunta ka sa aking opisina ngayon din. May trabaho tayo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, dumating si Aling Nena, nakasama ng kanilang pamilya mula pa noong bata pa siya. Pumasok siya sa opisina. Maputi na ang kanyang buhok, ngunit matuwid ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay laging nagliliwanag ng katalinuhan at katapatan. Nakita niya si Ellie na nakaupo ng walang kibo sa harap ng MacBook at nakita rin ang mga larawan sa screen. Huminga lamang ito ng tahimik. Sa paghinga na iyon ay mayroong lungkot kasama ang malalim na pag-unawa na para bang matagal na niyang pinaghihinalaan ang lahat. Nang mag-isa kasama ang pinakapinagkakatiwalaang tao, ang kanyang maskara ng bakal ay nagsimulang magpakita ng bitak. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa, tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay, at humagulgol. Umiyak siya tulad ng isang bata para sa kanyang 6 na taon ng maruming kasal, para sa kanyang purong pag-ibig na nilapastangan, para sa hindi pa isinisilang na anak ng taksil, at sa wakas para sa kanyang sariling katangahan sa hindi pagpapansin sa lahat ng ito. Ang katahimikan kanina ay isang pagkukunwari lamang. Wasak ang kanyang puso. Nanatili lamang si Aling Nena sa tabi niya, inilalagay ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Hindi ito nag-alok ng aliw o payo. Alam nito na kailangan niyang ilabas ang sakit na iyon at linisin ang ilusyon ng isang madaling buhay. Tanging pagkatapos na matuyo ang kanyang mga luha, inalok niya ito ng isang mainit na tuwalya at isang baso ng tubig. Ayos ka lang po ba, Sir Ellie? Tumango siya, pinupunasan ang huling luha. Salamat, Aling Nena. Pagkatapos ay naging seryoso ang mga mata nito. Ngayon na ang oras para kumilos. Si Ma'am Gabi ay hindi lamang nagtaksil sa iyong damdamin, kundi kumikilos din siya sa kapinsalaan ng iyong mga ari-arian at ng buong grupo. Tumingala si Ellie. Ang pagod ay agad na naging alerto. Ano ang ibig mong sabihin? Naglabas si Aling Nena ng isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa at ikinabit ito sa kanyang computer. Binuksan nito ang isang file na protektado ng maraming password. Sir, nagsimula akong mapansin ang kakaibang pag-uugali ni Ma'am Gabi kalahating taon na ang nakakaraan. Sa utos ng iyong ama, lihim kong binabantayan ang mga aktibidad sa pananalapi ng lahat ng subsidiary, kabilang ang iyong tech company. At ano ang iyong natuklasan? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ellie. Ginamit ni Ma'am Gabi ang kanyang posisyon upang magpasa ng mga kontrata sa ilang kumpanya. Sa esensya, inilihis niya ang pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga puppet company. Itinuro nito ang isang numero sa screen. Ang perang ito ay nilabhan sa pamamagitan ng iba't ibang account at sa wakas ay inilipat sa isang account sa Singapore. Tingnan mo ang numero, halos 100 milyong piso, halos kalahati ng kapital ng kumpanya. Ano ang plano niyang gawin sa perang iyon? Nagpaplano siya ng isang bagong buhay sa Singapore. Sir, malamig na sagot ng katiwala, kasama si Celeste at ang sanggol. Ang 2 buwang biyahe na ito ay isang pagtakas. Wala siyang balak na bumalik. Nais niyang mawala kasama ang lahat ng perang iyon. Iiwan ka ng isang walang laman na kumpanya at puno ng utang. Isa pang mas malalim at mas malupit na saksak ang bumaon sa puso ni Ellie. Hindi lamang siya nito niloko, kundi nagplano rin ito ng pandaraya. Ninakaw nito ang mga ari-arian ng kumpanya na nagbigay sa kanya ng kasikatan, isang kumpanya na binuo gamit ang pera ng kanyang pamilya. Nais nitong kunin ang lahat. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapalaran, nilamon ng galit ang sakit. Mabuti, Gabriela Alonzo, kumuyom ang kanyang mga ngipin. Gusto mong tapusin ito? Kung gayon, haharapin kita. Tumingala siya at direktang tiningnan sa mata si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang sa isang mahina at nasaktang lalaki. Puno ito ng matinding determinasyon ng isang taong nasa bingit ng panganib. Aling Nena, ang kanyang boses ay matatag at malakas. Sisikapin nating maghiganti. Ayoko ng away o iskandalo, hindi ako bababa sa kanyang antas. Aatakihin ko ang pinahahalagahan niya, ang kanyang karera at ang kanyang pera. Ano po ang gusto ninyong gawin, sir? Nagliwanag ang mga mata ni Aling Nena na handa. Una, sabi niya, agad na makipag-ugnayan sa mga pinakamahusay na real estate agent. Ipagbibili ko ang mansyon na ito. Ipagbibili ninyo ito ngayon din? Nagulat si Aling Nena. Pero, sir, mahirap makakuha ng tamang presyo sa sobrang pagmamadali. Alam ko, putol niya. Ngunit kailangan ko ng likido upang maiwasan ang mga posibleng legal na pagtatalo at kailangan niyang maramdaman kung ano ang hindi pagkakaroon ng tahanan na babalikan. Hindi ko alintana ang mawalan ng kaunting pera. Ilagay ang kondisyon na ito ay ipagbili sa kung sino ang magbabayad ng buong halaga ng cash sa loob ng 40 ulong oras. Gusto kong malaman niya na walang saysay ang pagtakas sa dulo ng mundo kung galit mo ang isang leon. Yumukod si Aling Nena.
Naiintindihan ko po, sir. Agad kong ipoproseso. Nang mag-isa, sa malawak na opisina, ang mga luha ay natuyo at ang sakit ay naging lakas. Sa larong ito, hindi lamang niya babawiin ang nawala sa kanya, kundi babayaran din niya ito ng mas mahal na presyo. Ngunit ang pagbebenta ba ng mansyon ay sapat na? Anong uri ng baliw na pag-atake ang ilulunsad ni Gabriela Alonzo kapag nalaman niyang wala na siyang babalikan? Ang utos ni Ellie ay kategorya. Si Aling Nena, bilang isang taong nagtrabaho ng ilang dekada sa isang pamilyang alta sosyedad, ay agad na kumilos. Sa loob ng wala pang isang oras, ang balita na ang may-ari ng marangyang mansyon sa Forbes Park ay nagbebenta ng kanyang bahay ng direkta at cash ay kumalat sa mga malalaking real estate investor ng Manila. Hindi ito ordinaryong ari-arian. Ito ay isa sa mga iconic na tahanan sa Forbes Park na itinayo ng may matinding pag-iingat ng kanyang ama. Mula sa mga tile sa sahig hanggang sa state-of-the-art na security system, lahat ay nasa pinakamataas na kalidad. Ang kasalukuyang presyo ng merkado nito ay humigit kumulang 500 milyong piso. At higit sa lahat, ang ari-arian ay nasa pangalan ni Ellie Panganiban bilang kanyang eksklusibong ari-arian, regalo mula sa kanyang mga magulang bago ang kasal. Ito ang kanyang pinakamalakas na lihim na baraha. Ang balita na ang isang pambihirang ari-arian ay ibinebenta sa merkado ay agad na nagdulot ng gulo sa sektor, ngunit ang mga kondisyon na inilagay ni Ellie ay nakakagulat. Ibinenta sa halagang 4-5 milyong piso, halos sa 80% na mas mababa sa presyo ng merkado. Ang tanging kondisyon ay ang buong bayad sa cash o bank transfer sa loob ng 48 oras. Ang telepono ni Aling Nena ay umuusok. Mga real estate agent, mga magnate sa sektor, lahat ay hindi makapaniwala. Aling Nena, totoo ba? Bakit nagbebenta ng ganoon kabilis si Sir Ellie? May problema ba sa pamilya? May nangyayari siguro. Walang nagbebenta ng ganitong ari-arian sa ganyang presyo. Si Aling Nena, sumusunod sa script na binuo ni Ellie, ay sumagot ng pare-pareho, may lumabas na mahalagang issue sa pamilya na kailangang ayusin. Ayaw magbigay ng mahabang paliwanag si Sir Ellie. Tanging ang mga may tunay na intensyon na bumili at sapat na likid ang makakatingin sa bahay. Ang pagiging lihim at pagmamadali na ito ay nagpainit palalo sa transaksyon. Nang gabing iyon, isang pila ng mga mararangyang sasakyan ang dumaong sa harap ng kanilang gate. Hindi lamang sila dumating upang tingnan ang bahay, kundi upang alamin kung ano ang nangyayari sa pamilya ng Panganiban Innovations. Hindi nagpakita si Ellie. Nakaupo siya sa opisina sa ikalawang palapag, pinagmamasdan ang lahat sa pamamagitan ng mga security camera. Ibinigay niya ang lahat ng transaksyon kay Aling Nena. Inilibot nito ang mga bisita sa bahay, ipinaksakita ang mga pasilidad, at paulit-ulit na binanggit ang kondisyon ng iisang bayad sa loob ng 48 oras. Marami ang nag-aatubili sa mahigpit na kondisyon ng pagbabayad, ngunit sa mundo ng mga ultramayaman, laging may mga hindi nagpapalampas ng ganoong pagkakataon. At nang gabing iyon, lumitaw ang isang promising na kandidato. Si Mayor Emilio Vargas, isang maimpluwensiyang politiko at kasosyo ni Ellie sa negosyo, ay maingat na inikot ang bahay at walang sinabi tungkol sa presyo. Isang bagay lang ang tinanong niya kay Aling Nena. Sigurado ba si Sir Ellie sa desisyong ito? Tumango lamang si Aling Nena. Napakamatatag po niya, Mayor. Nagdeklara si Mayor Vargas ng may desisyon, bukas ng 9 ng umaga babalik ako kasama ang aking mga abogado at ang maleta ng deposito. Kung tama ang lahat ng papeles, 450 milyong piso ang nasa account ni Sir Ellie sa loob ng 24 oras. Lahat ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Ang makasaysayang kasunduan ay natapos sa loob ng wala pang labis oras. Kinabukasan, eksaktong 9 ng umaga, dumating si Mayor Vargas at ang kanyang koponan. Lahat ng legal na pamamaraan ay mabilis na isinagawa sa ilalim ng maingat na pagmamasid ng mga pinakamahusay na legal na koponan ng magkabilang panig. Kailangan lang umupo ni Ellie at pumirma bilang may-ari ng isang bahay na tila bumagsak sa kasawian. Nang mailagay ang huling pirma at natanggap niya ang abiso na 46 milyong piso ay naideposito sa kanyang lihim na Swiss account, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ang unang atake ay isang ganap na tagumpay. Nabago niya ang ari-arian sa isang malaking likido na handa para sa susunod na hakbang. Ang balita na ang 500 milyong pisong mansyon ay nabenta sa loob lamang ng isang araw ay kumalat na parang lindol. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan ng walang tigil. Naku! Ibinenta ni Ellie Panganiban ang kanyang bahay. Bakit napakabilis? Mukhang bangkarote sila. Nakakalungkot. Kinailangan niyang ibenta ang bahay para bayaran ang mga utang ng kanyang asawa. Narinig niya ang lahat ng mga tismis na iyon habang dumating ang kumpanya ng movers. Inutusan niya si Aling Nena na kunin lamang ang kanyang mga personal na gamit at ang mga bagay mula sa kanyang mga magulang. Iniwan niya ang lahat ng mamahaling kasangkapan na pinili ni Gabi. Ayaw niyang dalhin ang anumang magpapaalala sa kanya sa nakaraang puno ng panlilinlang.
Nang lumabas siya sa pangunahing pintuan sa huling pagkakataon kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, lumingon siya, ang dating kanilang tahanan at paraiso, ngayon ay isang walang laman na alaala na lamang. Ngunit hindi siya nalulungkot. Alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Ang simula ng isang digmaan na may tiyak na tagumpay. Ang kotse ay hindi siya dinala sa isang pansamantalang tirahan. Dumiretso sila sa isa pang marangyang penthouse sa sentro ng lungsod, isa sa mga lihim na ari-arian na inilaan ng kanyang ama para sa kanya. Mula dito, itatayo niya muli ang kanyang buhay at mula dito rin niya masasaksihan ang pagbagsak ng kanyang taksil. Habang abala si Ellie sa pagpapatupad ng kanyang plano sa kabilang panig ng mundo, sa Singapore, si Gabriela Alonzo at Celeste Reyes ay lasing pa rin sa kanilang pangarap. Hindi nila alam na ang bahay na balak nilang balikan ay hindi na sa kanila. Kailan kaya magaganap ang nakamamatay na tawag? At gaano kainit ang kanilang reaksyon kapag nalaman nilang nawala na sa kanila ang lahat? Ang paglipat ni Ellie ay mabilis at lihim. Habang ang buong Maynila ay nag-uusap tungkol sa napakabilis na pagbebenta ng mansyon, naka-install na siya sa isang penthouse na may mataas na antas ng seguridad, isang lugar na hindi mapupuntahan ng mga paparazzi o pribadong investigador. Sa pamamagitan ng malalaking bintana, nakikita niya ang buong lungsod, ngunit ang Maynila na nakikita niya ngayon ay hindi isang glamorosong lungsod, kundi isang higanteng chessboard. At siya ang manlalaro na nagpapagalaw ng mga mahahalagang piraso. Ang pagbebenta ng mansyon ay ang unang hakbang lamang, isang preventive strike upang putulin ang pag-urong ni Gabi, ngunit alam niya na hindi ito sapat. Mayroon pa rin itong pera at iba pang ari-arian sa Pilipinas. At higit sa lahat, nananatili pa rin itong legal na asawa ni Ellie. Kailangan niyang higpitan ang pagkubkob, kunin ang lahat mula rito, at huwag itong bigyan ng kahit 100 upang makatakas. Kinabukasan lang, kasama ang kanyang legal na koponan, sinimulan niya ang ikalawang yugto ng kanyang plano, ang pagtatago at pagyeyelo ng mga ari-arian. Ang unang bagay na kailangan niyang tiyakin ay ang kanyang malaking kayamanan. Bukod sa 450 milyong piso mula sa pagbebenta ng bahay, mayroon siyang 200 milyong piso sa mga deposito na inilaan ng kanyang mga magulang para sa kanya, na nagkakahalaga ng kabuuang 650 milyong piso, isang halaga na magpapalaki ng mga mata ng sinuman. Hindi niya maaaring iwan ang perang iyon sa mga bangko sa Pilipinas. Maliwanag na kapag nalaman ni Gabi ang lahat, susubukan nitong i-freeze ang kanyang mga account at hilingin ang paghati ng mga ari-arian sa legal na paraan. Sa tulong ng mga pinakamahusay na financial expert ng Panganiban Innovations, ang 650 milyong piso ay matalinong inalis at inilagay sa iba't ibang channels, stocks, bonds, at Singapore funds. Sa wakas, lahat ng pondo ay nilabhan ng legal at inilipat sa lihim na Swiss account na preset ng kanyang ama para sa kanya. Sa loob lamang ng 20 oras, si Ellie Panganiban ay, sa papel, halos walang utang sa Pilipinas. Habang gumagalaw ang pera, sabay-sabay siyang kumilos sa legal na paraan. Umupo siya kasama ang kanyang abogado at pinirmahan ang mga dokumento para sa isang unilateral na petisyon para sa diborsyo. Ang idinugtong niya ay hindi isang sentimental na pagluluksa, ito ay ang makapal na dossier ng ebidensya na nakolekta ni Aling Nena, mga larawan ni Gabi at Celeste sa airport, mga bank statement na nagpapatunay ng paglilihis ng 100 milyong piso mula sa kumpanya, at maging ang mga telephone recording kung saan inamin nito ang kanyang pandaraya sa kanyang kabit. Sa mga ebidensyang ito, sabi ng kanyang abogado ng may kumpiyansa, hindi lamang tayo makakakuha ng mabilis na diborsyo, kundi maaari rin tayong humingi ng isang court order para sa agarang pagyeyelo ng lahat ng ari-arian ni Miss Alonzo sa Pilipinas upang matiyak ang pagsunod sa hatol. Iyon mismo ang gusto niya. Hindi niya kailangan ng kahit isang sentimo mula sa mga ari-arian na iyon, ang kanyang Audi, ang apartment na binili niya para sa kanyang mga magulang, ang kanyang walang saysay na shares sa kumpanya ng media. Lahat ay wala kumpara sa ninakaw nito mula sa kanya, ngunit gusto niya itong kunin. Gusto niyang maranasan ang kawalan ng kapangyarihan na makita ang lahat ng kanya na frozen, tulad ng pagyeyelo niya sa kanyang puso. Ang petisyon ay isinampa sa korte at sa loob lamang ng isang araw, ang utos para sa agarang pagyeyelo ng mga ari-arian ay ibinaba. Lahat ng bank account sa pangalan ni Gabriela Alonzo ay frozen. Lahat ng transaksyon sa pagbebenta o paglilipat ng kanyang mga ari-arian ay pinigilan. Ang lambat ay perpektong inilatag. Sa Singapore, wala na itong bahay na babalikan at sa Pilipinas, hindi na ito makakagamit ng kahit isang sentimo. Lubos itong nakahiwalay, lahat ng resources nito ay pinutol, tulad ng isang hayop na nasa bingit ng panganib. Lahat ay natapos sa loob lamang ng 3 araw. 3 araw. Sapat na oras para baguhin ang kapalaran ng isang tao. Nakaupo siya sa penthouse, nakatingin sa tahimik na ilog Pasig. Naramdaman niya ang kakaibang katahimikan, higit pa sa kagalakan, naramdaman niya ang pagod pagkatapos ng isang matinding labanan sa isip. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Nena na may nagriring na cellphone. "Sir,"
si Ma'am Gabi. Ipinapakita ng screen ang isang tawag mula sa Singapore. Isang linggo na ang nakalipas mula nang umalis ito. Malamang na tumawag ito upang magtanong tungkol sa kanyang asawa, na akala nito ay naghihintay ng matiyaga sa bahay, at para utusan si Aling Nena. Hindi siya sumagot. Ibinigay lamang niya ang cellphone sa katiwala. Sagutin mo at sabihin mo sa kanya ang eksaktong sinabi ko sa iyo. Tumango si Aling Nena, pinindot ang call button at inactivate ang speakerphone. Ang pamilyar na boses, puno ng kayabangan, ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Hello, Aling Nena. Ayos lang ba ang lahat sa bahay? Opo, ma'am. Kalmado po ang lahat. Perpekto. Tandaan mong huwag kang magsalita. Sabihin mo sa asawa ko na abala ako sa mga pagpupulong araw-araw. Kung may magtanong, sabihin mo iyon. Naiintindihan mo? Nakaupo si Ellie ng tahimik, nakikinig sa parehong tono ng pag-uutos, ang parehong kasinungalingan na walang bakas ng pagkakasala. Wala itong ideya na ang kanyang mundo ay guguho ng lubusan sa loob lamang ng ilang segundo. Ano kaya ang kanyang reaksyon kapag narinig ang nakamamatay na tugon ng tapat na katiwala? Ang mapagmataas na boses ni Gabriela Alonso ay pumuno sa katahimikan ng penthouse sa pamamagitan ng speakerphone. Patuloy pa rin itong nagtatamasa sa kanyang papel bilang isang makapangyarihang executive, naniniwalang lahat sa kanyang bansa ay nasa ilalim ng kontrol at ang kanyang masunuring asawa ay naghihintay ng masunurin sa bahay. Hindi nito alam na ang taong nakikinig sa kanyang mga utos ay hindi lamang ang matandang katiwala, kundi pati na rin ang asawa na kanyang binanggit si Ellie. Si Aling Nena ay nanatili sa kanyang karaniwang pagiging kalmado. Tiningnan niya si Ellie, humihingi ng huling pag-aproba, at mahina siyang tumango. Ito na ang oras. Ma'am, nagsimula si Aling Nena. Ang kanyang boses ay hindi na ang mapagsilbi ng empleyado, ito ay ang matatag at malinaw na boses ng isang naghahatid ng isang hindi matanggihang katotohanan. Mayroon po kayong dapat malaman. Ano ang nangyayari? Ang tono ni Gabi ay nanatiling mapagmataas, na may bahagyang pagkairita sa pagkaantala. Ang asawa ko ay nagkaroon na naman ng isang walang saysay na pagkahilig sa pamimili. Binaliwala ni Aling Nena ang kanyang tanong, mabagal at sadyang, tulad ng isang martilyo na tumatama sa kayabangan ni Gabi. Sinabi nito, hindi po iyon, ma'am. Ibinenta na po ni Sir Ellie ang 100 milyong pisong mansyon at umalis na po noong nakaraang linggo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa telepono sa loob ng ilang segundo, naisip ni Ellie ang mukha ni Gabi. Ang kayabangan ay napalitan ng matinding pagkagulat. Ano ang sinabi mo ngayon? Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag, walang bakas ng pagiging mapagmataas. Ibinenta niya ang bahay. Nagbibiro ka ba? Bakit niya ibinenta? Kanino niya ibinenta? Magkano? Isang kaskad ng mga tanong ang lumabas sa kanyang boses na puno ng takot at pagkalito. Hindi siya nagtanong kung bakit siya umalis o kung saan siya nagpunta. Ang kanyang mga unang tanong ay tungkol pa rin sa pera. Ma'am, hindi ko po alam ang mga detalye. Nanatiling kalmado si Aling Nena. Ang alam ko lang po ay mabilis na tinapos ni Sir Ellie ang lahat ng pamamaraan. Mayroon na po ang bahay ng bagong may-ari at lumipat na rin po si Sir Ellie. Hindi nito sinabi kung saan. Hindi maaari. Hindi maaari. Narinig si Gabi na sumisigaw sa kabilang linya, halo-halo sa tunog ng isang bagay na nabasag. Ang babaeng iyon, paano niya nagawang gawin iyon sa likod ko? Sa anong karapatan niya ibinenta ang bahay na iyon? Bahay natin iyon. Ma'am, malamig na tugon ni Aling Nena. Ang mansyon na iyon ay legal na pag-aari lamang ni Sir Elias Panganiban. Ito ay kanyang pribadong ari-arian na nakuha bago ang kasal. Siya ay may karapatan na gamitin ang ari-arian na iyon. Muling katahimikan. Sa pagkakataong ito, naririnig ang humihingal na paghinga ni Gabi. Nakaharap ito sa pader ng batas. Alam nito na tama si Aling Nena. Ang bahay na iyon ang pinakamalaking ari-arian na matagal na nitong pinagnanasaan, ngunit hindi nito kailanman nahawakan ng walang pahintulot ni Ellie. Kung gayon, saan nagpunta ang lalaking iyon? Ang desperasyon ay lumabas sa kanyang boses. Hindi ko po alam, ma'am. Walang sinabi si Sir Ellie, hiniling lang po niya sa akin na sabihin ito sa inyo kung tumawag kayo, tapos na ang laro. Tapos na ang laro, oo. At ibinigay ni Aling Nena ang huling dagok. Hiniling din po sa akin ni Sir Ellie na sabihin sa inyo na naghanda po siya ng isang maliit na regalo para sa inyo. Sa tingin ko po ay magandang suriin ninyo ang inyong bank account. Dahil dito, at nang hindi binibigyan si Gabi ng oras upang mag-react, matatag na ibinaba ni Aling Nena ang telepono. Ang penthouse ay bumalot sa katahimikan. Nakaupo si Ellie doon, walang kagalakan, tanging isang kawalan. Bumagsak na ang kurtina, ngunit ito ay simula pa lamang. Sa isang marangyang inuupahang apartment sa Singapore, sa kabilang panig ng mundo, magsisimula ang tunay na bangungot. Pagkatapos ng matinding pagkabigla mula sa tawag, muling tinawagan ni Gabriela si Aling Nena ng parang baliw, ngunit walang saysay.
Tinawagan siya nito ng 12-dosenang beses, ngunit ang kanyang mobile ay tahimik na nakatago sa isang drawer. Tinawagan nito ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ano? Ibinenta niya ang bahay? Sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. Hindi maaari. Ginawa niya talaga iyon. Ang kanyang ama ay mas kalmado, ngunit ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Gabi, kumalma ka. Siguro ay isang biglaang bugso lamang. Pupunta kami ng nanay mo para tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit nang pumunta sila sa mansyon, natagpuan lamang nila ang isang saradong bakal na gate at mga hindi kilalang security guard. Paumanhin po. Pribadong ari-arian. Hindi po kayo makakapasok. Ang tunay na takot ay bumalot kay Gabi. Nagsimula itong suriin ang kanyang mga account, binuksan niya ang bank app at nanigas. Ang checking account, savings account, stock account, sa lahat ng kanyang account sa Pilipinas, isang pulang text ang malinaw na lumutang, account frozen by court order. Wala na itong kahit isang sentimo sa Pilipinas. Ang tanging pag-asa na natitira ay ang kanyang mga international credit card. Nagmamadali siyang suriin ang limitasyon. Mayroon pa rin itong balanse. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi bababa sa may pera ito upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay sa Singapore at para kay Celeste at sa sanggol na ipapanganak. Hindi nito alam na ang kapayapaang iyon ay peke at na isang mas malaking bitag ang naghihintay. Kailan ito makikialam at ano ang reaksyon ng kabit kapag nalaman niyang ang kanyang milyonaryong nobyo ay nasa bingit ng pagkalugi? Sa kabila ng pagkabigla sa pagyayelo ng mga ari-arian sa Pilipinas, sinubukan ni Gabriela Alonzo na manatiling kalmado. Inalo niya ang kanyang sarili sa pag-iisip na ang lahat ay isang simpleng pagbubunyi lamang ni Ellie at malulutas sa ilang matatamis na salita pagbalik niya. Bukod pa rito, mayroon pa rin siyang mga international credit card na may mataas na limitasyon. Sapat upang mapanatili ang kanyang lifestyle sa Singapore at mapanatili ang kanyang bata at magandang kabit si Celeste Reyes. Plano niya ang lahat. Kapag nanganak na si Celeste dito at nakuha ng bata ang pagkamamamayan ng Singapore, iyon ang magiging kanyang trump card upang makipagnegosasyon kay Ellie. Naniniwala siyang mahal pa rin siya ni Ellie upang hindi siya tanggapin muli. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan kay Celeste, binanggit lamang na may kaunting problema sa kumpanya sa Pilipinas at ang kanyang mga account ay pansamantalang frozen, ngunit ang lahat ay nasa kontrol. Si Celeste, na interesado lamang sa pagtatamasa, ay hindi gaanong nag-alala. Hanggat patuloy na nababayaran ni Gabi ang kanyang mga pinamili at marangyang hapunan, ayos lang ang lahat. Lumipas ang mga araw sa pagkain, pag-inom, at pamimili. Mas sadyang gumastos pa si Gabi, isang paraan upang ipakita ang kanyang status at itago ang lumalaking takot sa kanyang puso. At pagkatapos, isang maaraw na tanghali sa Orchard Road, dumating ang ikalawang dagok, ang pinakamatindi. Pagkatapos ng isang regular na medical check-up sa isang prestihiyosong klinika, pinilit siya ni Celeste na dalhin siya sa Hermes, ang shopping paradise para sa mga ultramayaman. Matagal na niyang pinagnanasaan ang isang eksklusibong Hermes Birkin bag na gawa sa pink na balat ng buwaya na limited edition. Mahal, sabi nito, yakap ang kanyang braso. Malapit ng manganak ang sanggol. Hindi mo ba ito bibilhin sa akin bilang regalo sa pagdiriwang? Kakailanganin ko ng isang magandang bag upang dalhin ang lahat ng gamit ng ating anak. Masakit kay Gabi ang presyo ng bag, ilang daang libong piso, ngunit tumango siya upang mapanatili ang kanyang imahe at mapaligaya ang kagandahan. Bibilhin ko sa iyo ang anumang gusto mo. Pumasok sila sa marangyang butik ng Hermes. Inilabas ni Gabi ang kanyang American Express Centurion card, ang itim na card, ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan na lagi niyang ipinapakita. May pagmamayabang na ibinigay niya ito sa sales lady. Idiniin ng sales lady ang card ng nakangiti, ngunit nawala ang ngiti, napalitan ng ekspresyon ng pagkalito. Muling idiniin niya ang card at pagkatapos ay muli. Paumanhin, ma'am, tumingala siya ng may ekspresyon ng kalungkutan. Ang card ay na-reject. Na-reject? Nanigas si Gabi. Hindi maaari. Subukan mo ulit. Hindi kailanman nagkakamali ang card ko. Maraming beses ko na pong sinubukan. Ang sistema po ay nagpapahiwatig na ang card po ay sinuspinde ng issuing bank. Lahat ng mata sa tindahan ay bumaling sa kanila. Ang mukha ni Celeste, na tuwang-tuwa sa pagsusukat ng bag, ay namula sa kahihiyan. Gabi, ano ang nangyayari? Bulong nito ng may iritang boses. Hindi mo ba binayaran ang bill noong nakaraang buwan? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sigaw ni Gabi. Nagmamadali siyang naglabas ng isa pang card. Ang kanyang Visa Infinite. Subukan mo ito. Ang resulta ay pareho. Paumanhin, ma'am. Na-reject din po ang card na ito. Doon na ang tunay na takot ay bumalot kay Gabi. Ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang noo.
Inilabas niya ang lahat ng card mula sa kanyang pitaka, lahat ng pinakamataas na antas ng card, ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malungkot na tingin ng sales lady. Lahat ng kanyang credit card na akala niya ay walang limitasyon ay sinuspinde. Hindi niya ito maintindihan. Lahat ng mga card na iyon ay mga family card na konektado sa kanyang pangunahing account. Paano niya masususpinde ang mga ito? Hindi niya alam na bilang pangunahing may-ari, may autoridad siya na gawin iyon. Sinusuportahan ng pinakamahusay na legal na koponan. Pinabayaan niya itong gumastos sa loob ng isang linggo upang makakolekta ng mas maraming ebidensya ng kanyang marangyang pamumuhay. Paumanhin, Celeste, nauutal na sabi ni Gabi, malamang may error sa bangko, bumalik tayo sa ibang araw. Ngunit wala ng pasensya si Celeste. Ibinagsak niya ang Birkin bag sa mesa. Hindi ito mukhang error. Gabriela Alonzo, sabihin mo sa akin ang totoo. Bangkarote ka na ba talaga? Hindi ako bangkarote, desperadong tanggi ni Gabi. Kung gayon, bakit hindi gumagana ang mga card? Huwag kang magsinungaling sa akin. Nagsimula silang magtalo sa gitna ng marangyang tindahan sa ilalim ng mausisa at mapanlait na tingin ng iba. Sa wakas, kinailangan ni Gabi na umalis, hila-hila si Celeste, puno ng kahihiyan. Ang tunay na bangungot ay nagsimula na. Ang mga credit card ay hinarangan at ang cash na dinala niya ay naubos na dahil sa paggastos ng mga nakaraang araw. Nakulong sila sa isang marangyang hotel, hindi makabayad sa pananatili. Ang klinika ng Obgyn, kung saan nagparehistro si Celeste, ay nagsimula ring tumawag, humihingi ng advance payment para sa pakete ng panganganak na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ang rosas na pag-ibig ay mabilis na napalitan ng walang katapusang pagtatalo tungkol sa pera. Hindi ako makapaniwala na ikaw ay bangkarote. Nangako ka sa akin na mabubuhay ako bilang isang reyna, at ngayon ano? Ipapaanak ko ang aking sanggol sa kalye. Ang mga panunumbat ni Celeste ay tumusok na parang mga patalim sa nabasag na pagpapahalaga sa sarili ni Gabi. Nawala na ang lahat sa kanya. Ang kanyang karera, ang kanyang bahay, ang kanyang kotse, ang kanyang pera. At ngayon, maging ang kanyang kabit, na ipinusta niya ang lahat, ay tumalikod sa kanya. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang pag-iisip ang dumaan sa isip ni Gabi. Mayroon pa siyang huling baraha, isang baraha na pinaniniwalaan niyang makapagbabago ng sitwasyon. Ano kaya ito? Maari ba itong makapagligtas sa kanya o lalo lamang itong magpapalubog sa kanya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa? Habang si Gabriela Alonzo at Celeste Reyes ay nalulubog sa bangungot sa pananalapi sa Singapore, alam ni Ellie na dumating na ang oras para sa susunod na dagok sa Pilipinas, ang perpektong pagkawala. Matapos ibenta ang mansyon at i-freeze ang mga ari-arian ni Gabi, hindi na siya bumalik sa pangunahing bahay ng kanyang ama. Alam niyang iyon ang unang lugar kung saan siya hahanapin ni Gabi at ng kanyang pamilya. Sa halip, lumipat siya kasama si Aling Nena at ang kanyang anak sa isa pang penthouse, isa sa mga lihim na ari-arian ng kanilang pamilya na may maraming security system na matatagpuan sa tuktok ng isang tore sa sentro ng lungsod. Ang unang ginawa niya sa kanyang bagong tirahan ay sirain ang lumang SIM card na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Gumamit siya ng bagong numero ng telepono na kilala lamang ni Aling Nena, ng kanyang ama, at ng kanyang legal na koponan. Binura rin niya ang lahat ng kanyang social media accounts. Opisyal nang naglaho si Ellie Panganiban, ang huwarang asawa at tagapagmana ng magnate, sa mundo. Hindi niya ito ginawa dahil sa takot. Ginawa niya ito upang maramdaman ni Gabi ang matinding takot at kawalan ng kapangyarihan dahil hindi siya nito makita o makontrol. Gusto niyang mamuhay ito na sinasaktan ng tanong, nasaan kaya siya, ano ang kanyang susunod na atake? At ang kanyang takot ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng pagkabigla sa pagyayelo ng mga credit card sa Singapore, tinawagan siya ni Gabi ng parang baliw. Dose-dosenang, daan-daang tawag na tanging signal lamang ng number does not exist ang natagpuan. Sa simula, ang kanyang mga mensahe ay mga insulto at pagbabanta. Ellie Panganiban, ano ang nilalaro mo? I-unblock mo ang mga card ngayon din. Akala mo ba ay tatakutin mo ako sa mga kalokohan na ito? Tama na. Ngunit nang makatagpo ng ganap na katahimikan, nagsimulang magbago ang kanyang tono, ang kayabangan ay nawala, pinalitan ng pagkalito. Ellie, paumanhin, nasaan ka? Pakiusap, sagutin mo ang telepono, nangangako ako na may solusyon sa lahat. At sa wakas ay dumating ang desperasyon. Pakiusap, sagutin mo ako. Wala talaga akong kahit isang sentimo. Malapit ng mga anak si Celeste. Hindi ka maaaring maging ganito kalupit. Binasa niya ang mga mensahe na ipinasa sa kanya ni Aling Nena sa pamamagitan ng isang tracking system ng walang emosyon. Malupit. Ang ginagawa niya ay isang awa kumpara sa ginawa nito sa kanya nang iwan siya sa isang ospital na binigyan ng €50. Dahil hindi siya makontak, tinawagan ni Gabi ang kanilang mga kaibigan, ngunit lahat ay nabigyan ng parehong instruksyon mula sa kanya, ayos lang ako,
ngunit ayaw kong abalahin. Walang nakakaalam kung nasaan siya at walang makapagbigay ng anumang impormasyon sa kanya. Parang sumisigaw ito sa kawalan. Kasabay nito, lihim na isinasagawa ng kanyang ama at ni Aling Nena ang susunod na hakbang. Hindi lamang nila nabawi ang mga pondo, kundi sinimulan din nila ang isang sadyang kampanya ng masasamang tsismis. Matipid na kumalat sa komunidad ng negosyo na ang kumpanya ni Gabi ay may utang at nasa bingit ng pagkalugi. Ang mga kasosyo, na nagdududa pa rin na hindi pa apektado ng pag-atake ng pagbawi ng pondo, ay natakot at umatras. Ang kumpanya ni Gabi, na nabubulok na, ay ngayon ay nasa bingit ng ganap na pagbagsak. Nakulong sa malayong Singapore, si Gabi ay walang magawa kundi makita ang kanyang imperyo na bumabagsak sa pamamagitan ng kanyang mobile phone. Sinubukan nitong tumawag upang magbigay ng paliwanag, hindi totoo. Hindi ako tumakas. Biktima ako ng isang bitag, ngunit walang naniwala sa kanya. Sa mata ng mga tao, siya ay isang manloloko lamang na nagbibigay ng mga dahilan. Ang kanyang mga magulang ay umiyak din ng walang magawa. Sinubukan nilang magpaliwanag sa mga kapitbahay at kamag-anak, ngunit natanggap lamang nila ang mga tingin ng paghamak at mga bulungan sa likod ng kanilang likuran, kung ano ang puno. Iyon ang bunga. Ang buong pamilya ay mga manloloko, ang kahihiyan ay matindi. Nawala na ang lahat sa kanila, hindi lamang ang pera, kundi pati na rin ang kanilang karangalan, na mas mahalaga kaysa sa buhay. Samantala, tahimik niyang pinagmamasdan ang sitwasyon sa penthouse. Naramdaman lamang niya ang isang malamig na pakiramdam ng hustisya. Ito ang presyo ng pagtataksil. Kung sinubukan nitong bumuo ng isang maliwanag na hinaharap sa kanyang sakit, ngayon ay dapat itong lumubog sa mga abo na nilikha mismo nito. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kuwento. Ang isang hayop na nasa bingit ng panganib, na wala nang mawawala, ay ang pinakamapanganib. Nang mawala ng karera at karangalan, ano ang gagawin ni Gabriela Alonzo ngayon? Susuko ba ito ng tahimik o gagawa ng isang huling at desperadong gawa ng kabaliwan? At anong papel ang gagampanan ni Celeste Reyes sa pagbagsak na ito? Magiging biktima ba ito o isang matalinong tumatakas? Ang media storm na inilunsad ni Eli ay nagpawi sa pangalan ng Alonzo Media at sa karangalan ng pamilya Alonzo na naging abo. Si Gabriela Alonzo, na minsang pinapurihan bilang isang batang executive, ay naging isang manloloko na hinamak ng buong lipunan. Nakulong sa Singapore, hindi lamang siya nawalan ng pera, kundi pinutol din ang kanyang daan pabalik. Ang buhay sa murang motel room ay lalong nagiging nakakasakal. Ang mga utang sa mga loan shark ay lumalaki tulad ng isang snowball at ang pasensya ni Celeste Reyes, na lumalaki ang tiyan, ay umabot na sa kanyang limitasyon. Ang kanilang mga away ay hindi na tungkol sa Hermes bags o Bentleys, kundi tungkol sa bawat pisong ginagastos sa pagkain. Gabriela Alonzo, ano ang gagawin mo ngayon? Sigaw ni Celeste, itinuro ang isang ultimatum mula sa ospital. Sabi nila kung hindi tayo magbabayad ngayong linggo, hindi nila ako aayusin. Gusto mo bang manganak ako sa kalye? Tama na ang sigaw. Si Gabi, naganap na wasak, ay humawak sa kanyang ulo. Naghahanap ako ng solusyon. Ngunit wala na siyang anumang solusyon. Tinalikuran siya ng kanyang mga kaibigan, inidemanda siya ng kanyang mga kasosyo. Ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay nasa gulo rin. Totoong nasa bingit siya ng panganib. Sa wakas, pagkatapos ng mga gabing walang tulog, nakaharap sa malupit na katotohanan na ang pangarap sa Singapore ay ganap na nawala, ginawa ni Gabi ang pinakamapait na desisyon. Bumalik sa Pilipinas upang harapin ang kaguluhan na nilikha niya at higit sa lahat, hanapin ang tanging tabla ng kaligtasan na pinaniniwalaan niyang maaari pa niyang kapitan, si Ellie. Ngunit maging ang pagbalik ay hindi madali. Wala siyang pera at ang kanyang pasaporte ay hawak ng mga loan shark. Sa huli, kinailangan niyang lunukin ang kanyang pagmamataas at humingi ng tulong sa konsulado ng Pilipinas sa Singapore. Matapos ang isang komplikadong proseso at isang nakakahiyang tawag ng garantiya mula sa kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas, sa wakas ay nakakuha siya ng 2 economy class na tiket sa eroplano. Ang higit sa 15 oras na flight mula Singapore patungong Manila ay marahil ang pinakamahaba at pinakamabigat sa kanilang buhay. Halos hindi sila nag-uusap. Si Gabi ay nalulunod sa pagkabalisa at takot sa katotohanang naghihintay sa kanya. At si Celeste, bagamat tahimik na nakatingin sa bintana, ay tiyak na kinakalkula ang sarili nitong paraan upang makatakas. Tapos na ang kanyang laro bilang isang alta sosyedad. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Manila, isang mainit na hapon. Nang lumabas si Gabi, payat at pagod, at si Celeste sa arrival gate dala ang kanilang murang maleta, hindi sila sinalubong ng kanilang pamilya. Gabriela Alonzo, alam mo ba kung gaano ka namin hinanap? Isang grupo ng mga kalalakihan na mukhang matigas ang loob ang lumapit at pinalibutan sila. Isang malaki at tatuadong lalaki, ang pinuno, ang nanguna sa kanila. Sila ang mga pinagkakautangan, ang mga shareholder na dinaya ni Gabi, na nagbabantay sa airport ng ilang araw matapos malaman ang kanyang pagtakas.
Sino kayo? Namutla ang mukha ni Gabi at reflex na hinila pabalik si Celeste. Sino kami? Nagbiro ang malaking lalaki. Mga pinagkakautangan mo, gago. Namumuhay ka ng marangya kasama ang kabit mo at ang pera namin at ngayon ay magpapanggap ka ng tanga. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, sinubukan ni Gabi na magpaliwanag. Hindi pagkakaunawaan, ang puwet ko. Putol ng isa pang lalaki, lumabas sa lahat ng pahayagan. Kung hindi mo kami babayaran ngayon, hindi ka lalabas sa airport na ito. Nagsimula silang itulak at insultuhin sila. Si Celeste, takot na takot, ay sumigaw. Naging magulo ang lugar. Ang iba pang mausisa na pasahero ay lumapit upang tingnan at mag-record gamit ang kanilang mga cellphone. At, syempre, dumating din sa lugar ang mga mamamahayag na inihanda ni Ellie na kinukunan ang bawat sandali ng dramatikong pagtanggap na ito. Ang imahe ng dating glamorosong executive na pinalibutan, binugbog, at ininsulto ng mga pinagkakautangan sa airport ay mabilis na naging isa pang pangunahing balita. Sa huli, kinailangan ng airport security na mamagitan. Si Gabi at Celeste ay dinala sa opisina ng seguridad para sa interogasyon. Nang lumabas sila doon, siya ay ganap na nawala. Ang kahihiyan ay lubos. Bumalik siya bilang isang kriminal, hindi bilang isang executive. Ngunit ito ba ang katapusan ng kanyang pagbagsak? O may isa pang sorpresa na naghihintay sa kanya sa bahay na minsang naging kanya? Ang nakakagulat na pagtanggap sa airport ay simula pa lamang ng mga nakakahiya na araw ni Gabriela Alonzo. Siya at si Celeste Reyes, na pinakawalan pagkatapos ng interogasyon ng airport security, ay walang mapupuntahan. Ang marangyang apartment na inupahan niya para kay Celeste ay nabawi na ng may-ari at ang mansyon na dating kanilang tahanan ay nabenta. Sa huli, wala na siyang ibang pagpipilian kundi dalhin ang kanyang buntis na kabit sa maliit, luma, at masikip na bahay ng kanyang mga magulang sa labas ng bayan. Ang dalawa, siya na dating executive at siya na dating fashionista, ay nakulong ngayon sa isang masikip na espasyo. Ang mga sermon ng kanyang ina, ang nakakapanindig balahibo na katahimikan ng kanyang ama, at ang mga tingin ng paghamak ng mga kapitbahay ang kanyang buhay na puno ng kulay rosas ay ganap ng gumuho. Iniiwan lamang ang isang malupit at walang pag-asa na katotohanan. Nang mawala ang lahat sa kanya at wala ng ibang pagpipilian, nagpasya silang gumamit ng kanilang huling at pinakamababang paraan, isang palabas. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Ellie at ang kanyang ama sa tahimik na hardin ng pangunahing bahay ng kanyang pamilya, dumating ang katulong na tumatakbo ng may pagmamadali. Sir Ellie, nasa gate po ang pamilya ni Ma'am Gabi. Nakaluhod po sila. Nagkatinginan si Ellie at ang kanyang ama. Ang dula na kanilang inaasahan ay sa wakas ay nagsimula na. Bumangon siya. Hayaan mo silang nakaluhod. Kapag binigyan ko ng signal, buksan mo ang gate. Umakyat siya sa kanyang kwarto, nagsuot ng simpleng damit, at naglagay ng kaunting makeup. Ayaw niyang lumabas na mukhang otoridad. Gusto niyang makita kung anong uri ng palabas ang ipapakita nila bilang asawang nasaktan. Sa pamamagitan ng security camera, nakita niya silang nakaluhod sa harap ng gate ng mansyon, si Gabi, ang kanyang ina, at ang kanyang ama. Ang ina ay humahagulgol, nagdadalamhati sa harap ng mga usisero na nagtipon. Ay, Diyos ko! Umalis ang manugang ko dahil nagalit sa anak ko. Ngayon ay dumating ang anak ko para humingi ng tawad at hindi kami pinapayagan na makapasok. Bakit nangyari sa akin ang kapahamakan na ito? Sinusubukan nilang manipulahin ang opinyon ng publiko at humingi ng simpatya upang pilitin siya. Isang napakaduming taktika. Pagkatapos ng halos isang oras ng palabas, nang marami ng tao ang nagtipon, binigyan niya ng signal ang guwardiya na buksan ang gate, dinala sila sa sala. Nang makita siya, tatlo silang sumugod. Lumuhod si Gabi sa sahig, humawak sa kanyang mga binti. Ellie, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Pakiusap, patawarin mo ako. Lahat ay isang bitag ni Celeste. Siguro ay may ginawa siyang pangkukulam sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Ang kanyang biyanan ay humahagulgol din ng walang tigil. Ellie, patawarin mo ang aming Gabi. Naging hangal siya at naloko. Ikaw ang kanyang asawa. Sino ang magpoprotekta sa kanya kung hindi ikaw? Wasak ang aming pamilya. Hindi ka pa ba kalmado? Ang kanilang pagganap ay napakakumbinsi. Ang asawang na humaling sa isang mapanlinlang na babae, ang mahirap na pamilyang nawasak ng isang ikatlong tao. Sinusubukan nilang gawin siyang isang biktima na naging makasarili at walang awa na asawa, na natili siyang tahimik habang tinatapos nila ang kanilang mga papel. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking minsan ay nagtapon sa kanya ng €50 at malamig na umalis. Tiningnan niya ang biyenan na naghikayat sa kanyang anak na iwan siya. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga salita, lahat ay nakakadiri na peke. Nang matuyo ang kanyang mga luha at matapos silang magsalita, mahina niyang binuksan ang kanyang bibig.
ang kanyang boses ay walang emosyon. Tapos na ba ang pagganap? Natahimik sila ng 3 saglit. Kung tapos na ang pagganap, sabi niya, ngayon ay ako naman. Binigyan niya ng signal si Aling Nena. Nang may solemne na ekspresyon, inilagay ni Aling Nena ang isang tablet sa mesa at binuksan ito. Ang lumabas sa screen ay hindi isang video, kundi maraming audio file at larawan. Isang bitag. Ngumiti siya ng malamig. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung sino ang naglatag ng bitag. Pinindot niya ang isang audio file. Narinig ang pamilyar na boses ng kanyang biyenan. Aba. Nang bumagsak ang anak ko, kinuha niya ang bata at umalis kasama ang iba. Pinindot niya ang isa pang file. Sa pagkakataong ito, boses ni Gabi, bumubulong kay Celeste sa isang hotel. Kapag pinirmahan ng tanga na iyon ang mga papeles, lahat ay magiging sa atin. Pinagdaanan niya ang mga larawan ni Gabi at Celeste sa Singapore, mga bank statement ng mga lihim na paglilipat ng pera kay Celeste, at mga mensahe na nagtatalakay kung paano ililihis ang kanyang pera. Tingnan ninyo, biyenan, ang kanyang boses ay naging kategorya. Ito ba ay isang bitag o isang krimen na maingat na pinlano ng inyong minamahal na anak? Nangyari silang tatlo na walang imik. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi nila kailanman naisip na hawak niya sa kanyang mga kamay ang bawat isa sa kanilang mga kilos at salita. Si Gabi ay nagulat din, hindi niya maintindihan kung paano niya nakuha ang lahat ng iyon. Alam lamang niya na ang kanyang komedya ng pagsisisi ay lubusang nabigo. At mayroon pa. Ibinigay niya ang huling dagok. Ipinakita niya sa kanila ang mga bank statement ni Gabi. Mga tala ng malalaking halaga ng pera na inalis para sa mga kaduda-dudang dahilan. Saan mo ginamit ang perang ito, Gabriela Alonzo? Kailangan ko bang sabihin o gusto mong alamin ng mga autoridad? Ang tinutukoy niya ay ang 100 milyong piso na nilustay niya mula sa kumpanya, isang krimen na maaaring magdala sa kanya sa bilangguan. Isang matinding takot ang lumabas sa mga mata ni Gabi. Alam niyang hindi lamang siya may ebidensya ng kanyang pagtataksil, kundi hawak din niya ang kontrol sa kanyang buhay panlipunan. Ang palabas ng mga luha ay agad na naging paglilitis ng pagkakasala. Dumating sila na umaasa na baliktarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga luha, ngunit nagkamali sila. Nakaharap nila ang isang ganap na kakaibang Eli Panganiban, isang taong hindi na naniniwala sa mga luha, kundi sa ebidensya lamang. Ngunit ang pagbubunyag ba ng katotohanan ay talagang magpapabago sa kanilang isip, o, nasa bingit ng panganib, magkakaroon ba sila ng mas baliw na reaksyon? At anong papel ang gagampanan ng lihim na baraha na hindi pa nabubunyag ang kabit na si Celeste Reyes sa huling pagbagsak na ito? Ang paghaharap sa pangunahing bahay ay natapos sa malungkot na pagkatalo ng pamilya Alonzo. Umalis sila ng walang magawa, hindi na may pag-asa na mapatawad, kundi may matinding takot. Alam nila na si Eli ay hindi na ang dating inosenteng Eli Panganiban. Mayroon siyang sapat na ebidensya upang ipadala si Gabi sa bilangguan. Ang balanse ng laro ay ganap ng pabor sa kanya, ngunit hindi siya agad kumilos. Gusto niyang bigyan sila ng kaunting oras pa. Oras para kumain, ang takot sa kanila, para sumabog ang panloob na salungatan, at alam niyang ang pinakamahina na link, ang unang domino na babagsak, ay si Celeste Reyes. Sa katunayan, pagkaraan ng ilang araw ay nagsimula ang isang bagong dula, na mas kawili-wili kaysa sa palabas ng mga luha ng kanyang biyenan. Si Celeste Reyes, na bumalik ng may kahihiyan kasama si Gabi, ay hindi na nakakatanggap ng anumang marangyang suporta. Kailangan niyang manatili kasama ang mga magulang ni Gabi, nakaharap sa mga panunumbat ng biyenan, sa nakakatakot na katahimikan ng biyenan, at sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay lumalaki. Malapit na ang petsa ng panganganak, ngunit walang pera. Ang pangarap na maging may bahay ng batang executive ay gumuho na. At kapag ang isang praktikal na babae ay hindi nakukuha ang gusto niya, nagiging mapanganib siya. Nagsimula siyang pilitin si Gabi. Gabriela Alonzo. Nasaan ang pera? Nangako kang magiging responsable ka sa ating anak at sa akin. Gusto mo bang ipanganak ko ang aking anak sa duming ito? Si Gabi, nawasak na, ay lalong nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan dahil sa panggigipit ng kanyang kabit. Naghahanap ako ng solusyon. Bigyan mo ako ng kaunting oras pa. Oras? Sigaw ni Celeste. Wala na akong oras. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. At ang paraan ng kanyang pagkilos ay sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang sariling kabit. Isang umaga, nakatanggap si Eli ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ako ito, Celeste Reyes. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay hindi na mapanukso. Ito ay malamig at kalkulante. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Gusto kitang makipagkita. Mayroon tayong iisang kaaway. Sa tingin ko ay maaari tayong magtulungan. Hindi niya mapigilang matawa. Ang pagtutulungan ay katawa-tawa, ngunit pumayag siya. Gusto niyang makita kung ano ang binabalak ng matalinong babaeng ito.
Nagkita sila sa isang diskretong cafe. Si Celeste ay mukhang payat, ngunit matatalas pa rin ang kanyang mga mata. Direkta itong nagsalita. Ellie Panganiban, alam kong gusto mong tapusin si Gabriela Alonzo at mayroon akong kailangan mo. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa mesa. Nandito, sabi niya, lahat ng ebidensya ng kanyang ilegal na transaksyon, mga kontrata sa mga phantom company, mga detalye ng money laundering, mga talaan ng mga suhol sa mga kasosyo. Kinukuwento niya sa akin ang lahat, ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Hindi niya kailanman naisip na inire-record ko ang lahat. Napakatahimik si Ellie saglit. Hindi niya inaasahan ang gayong katalinuhan mula sa kanya. Matagal na niyang inihanda ang kanyang sariling paraan upang makatakas. Bakit mo ibinibigay sa akin? Tanong niya nang may hinala. Dahil niloko niya ako, sabi ni Celeste nang may boses na puno ng hinanakit. Nangako siya sa akin ng isang kinabukasan at ngayon ay dinadala niya ako sa isang dead end. Hindi ako mananatili ng tahimik. Kailangan ko ng pera, maraming pera upang makabawi sa aking kabataan at mapalaki ang batang ito. Tiningnan siya nito ng direkta. Bigyan mo ako ng 50 milyong piso. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya na ito. Maaari mo siyang ilubog sa lipunan at ipadala sa bilangguan at ako ay aalis na ng tuluyan kasama ang pera. Ito ay isang napakatukso na alok. Tiningnan niya ang bata at maganda, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nahawaan na ng pera. Naramdaman niya ang paghamak at kasabay nito ay kaunting awa, ngunit hindi siya pumayag. Akala mo ba ay tanga ako? Ngumiti siya ng malamig. Hindi ko kailangang gumastos ng kahit isang sentimo upang bilhin ito. Ang mga ebidensya na mayroon ako ay sapat na upang malagay siya sa legal na problema. At ikaw, bilang kasabwat, ay hindi rin makakatakas ng walang pinsala. Namutla ang mukha ni Celeste. Hindi niya inaasahan na si Ellie ay magiging ganito katatag, ngunit nagpatuloy siya. Maaari kitang bigyan ng isa pang opsyon. Sa halip na ibenta mo sa akin, bakit hindi mo direkta siyang kausapin gamit ang mga ebidensya na iyon? Nagliwanag ang mga mata ni Celeste. Naintindihan niya ang kanyang intensyon at nagsimula ang palabas ng mutual self-destruction. Nang gabing iyon, nagkita si Celeste at Gabby, hindi na siya umiyak o nagpilit. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa mesa at pinatugtog ang recording ng kanyang money laundering. Nanigas si Gabby. Hindi niya kailanman naisip na ang kabit na pinagkakatiwalaan niya ng labis ay sasaksakin siya sa likod. Pumili ka, sabi ni Celeste nang may boses na malamig na parang yelo. Bigyan mo ako ng 100 milyong piso bilang kabayaran o ang lahat ng ito ay nasa mesa ng isang piskal bukas ng umaga. Ganap na gumuho si Gabby. Walang pera o kapangyarihan. Ngayon ay inikortsyonan na siya ng kanyang sariling kabit. Nakiusap at nangako siya. Ngunit hindi na naniwala si Celeste sa kanyang mga salita. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang taksil ay umabot sa sukdulan nito. Ininsulto nila ang isa't isa, sinisisi ang isa't isa, at nagkaroon pa ng pisikal na pagtatalo. Si Aling Nena, na tahimik na nagbabantay sa lahat, ay inirecord ang eksena. Ang dalawa, na minsan ay naghahangad sa mga mararangyang hotel, ngayon ay nagwawasak sa isa't isa para sa pera. Ito ang malupit na paglalantad ng pagtataksil ng tao. Ang pag-ibig na binuo sa mga kasinungalingan at materyalismo ay matatapos lamang sa pagtataksil at poot. Ngunit paano matatapos ang dulang ito? Ano ang gagawin ni Gabby, na nasa bingit ng panganib, upang makatakas sa pang-extort ni Celeste? O gagawa ba siya ng isang huling gawa ng kabaliwan, na hihilahin silang lahat sa kailaliman? Ang away sa pagitan ni Gabriela Alonzo at Celeste Reyes ay parang isang trahedya-komedya. Ang dalawa, isang alyansa ng mga kasinungalingan, ngayon ay naglalamon sa isa't isa. Nakulong sa kailaliman, walang pera si Gabby upang matugunan ang hiling ni Celeste. Ibinenta niya ang kanyang mga huling mamahaling ari-arian at humingi pa ng mas maraming pera sa ilegal na paraan, ngunit kulang pa rin, ang desperasyon at panggigipit ang nagpabago sa kanya. Patuloy siyang namumuhay ng may takot at paranoia. Habang sila ay abala sa pagwawasak sa sarili, opisyal na idinaos ang pagdinig sa petisyon ni Ellie para sa diborsyo laban kay Gabby. Nang araw na iyon ay pumasok siya sa korte. Hindi na siya ang Ellie Panganiban na nagdusa o puno ng puot. Naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Hindi siya doon upang maghiganti. Naroroon siya upang tapusin ang isang maling kabanata ng kanyang buhay. Dumalo rin si Gabby, ngunit anino na lamang siya ng kanyang sarili. Payat siya, may malalim na mga mata, at nawawala ang tingin. Nakaupo sa kabilang panig, hindi man lang siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Mabilis na nagpatuloy ang paglilitis salamat sa hindi matanggihang ebidensya na iniharap ng kanyang legal na koponan, mga larawan ng pagtataksil, mga bank statement ng paglilihis ng pondo mula sa kumpanya, at maging ang mga kasunduan na pinirmahan nito. Lahat ng argumento ng depensa ni Gabby ay naging walang saysay. Sinubukan ng kanyang abogado na pagtatalunan ang paghati ng mga ari-arian o na ang karera ni Gabby ay bahagi ng mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal.
ngunit agad na tinanggihan ito ng kanyang abogado. Kagalang-galang na hukom, sabi niya ng may matatag na boses, tulad ng pinatunayan namin, ang karera ni Miss Alonzo ay lubusang dahil sa suporta at pamamahala ng aking kliyente. Hindi ito bunga ng magkasanib na paggawa, kundi bahagi ng isang proseso ng pagsubok na nagtapos sa pagkabigo. Bukod pa rito, sa kanyang mga gawa ng sistematikong pangangalunya, pagtataksil, pandaraya, at paglilihis ng mga ari-arian, seryosong nilabag ni Miss Alonzo ang kasal at pamilya, na nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa psikolohikal sa aking kliyente. Sa wakas, malinaw at matindi ang desisyon ng korte. Pinagbigyan ng korte ang kanyang petisyon para sa diborsyo. Ang kustodiya ng kanilang anak na si Martin ay ganap na ibinigay sa kanya. Walang karapatan si Gabriela Alonzo na dumalaw hanggat hindi niya napatunayan ang psikolohikal na katatagan at pagbabago. Tungkol sa ari-arian, ang 500 milyong pisong mansyon at lahat ng kanyang ari-arian ay kinilala bilang eksklusibong ari-arian na nakuha bago ang kasal. Pinanatili niya ang buong pagmamay-ari. Ang 100 milyong pisong nilustay ni Gabi mula sa kumpanya ay kinumpirma bilang kanyang personal na utang at inutusan siyang ibalik ang buong halaga sa kumpanya na ngayon ay kanya na. Habang nakikinig sa hatol, hindi nag-react si Gabi. Nanatili siyang nakaupo, nakayuko, tulad ng isang taong tinanggap na ang kanyang kapalaran. Nawala na ang lahat sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang karera, ang kanyang pera, at ang kanyang kinabukasan. Sa desisyong ito, hindi lamang siya umalis na walang dala, kundi mayroon din siyang malaking utang na marahil ay hindi niya kailanman mababayaran. Ganap silang nanalo, isang perpektong legal na tagumpay. Ngunit nang lumabas sa korte at lumanghap ng hangin ng kalayaan, hindi siya nakaramdam ng kagalakan, tanging isang kawalan. Tapos na ang digmaan, ngunit ang mga sugat ay bukas pa rin. Pagkatapos ng paglilitis, ang buhay ng mga tao sa kwentong ito ay naglakad sa ganap na magkaibang landas. Si Ellie, tulad ng sinabi niya, ay nagsimula ng isang bagong buhay. Opisyal siyang pinangalan ng Vice-Presidente ng Panganiban Innovations at inilaan niya ang kanyang sarili sa trabaho upang muling hanapin ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Martin, nagsisikap na bigyan ito ng isang buong pagkabata. Si Gabi, sa kabilang panig, ay nawala ang lahat at nalimutan. Hinahabol ng mga loan shark at ng kanyang mga pinagkakautangan, kasama si Celeste Reyes, siya ay naging isang pugante. Nagtago siya ng walang bahay o pamilya. Ang presyo ng pagtataksil minsan ay mas nakakatakot kaysa sa bilangguan at ang kanyang konsensya ay marahil ang kanyang pinakamasamang torturador. Sa mga gabing mag-isa, paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang sarili, bakit ako naging ganito kahangal? Bakit ko sinira ang kaligayahan na pinapangarap ng lahat? Ngunit huminto ba doon ang parusa o nagpatuloy ba ang batas ng karma na kumilos ng hindi inaasahan sa iba pang kasabwat tulad ni Celeste Reyes o ng pamilya ni Gabi? Nagtapos na ang paglilitis sa diborsyo, ngunit ang mga bunga nito ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Ang buhay ng mga taong dumaan sa akin ay ngayon ay patungo sa madilim na mga landas na kanilang pinili. Ang karma, bilang pinakamatulungin na pinagkakautangan, ay kumatok sa pintuan ng bawat isa. Ang unang humarap dito ay si Celeste Reyes, matapos mabigo sa kanyang pagtatangka na mangikil kay Gabi at mapagtanto na ang marangyang barko na kanyang sinasakyan ay ganap ng lumubog, mabilis siyang sumubok na tumakas. Ngunit minamaliit niya ang kalupitan ng mga nagpapautang. Nang makita si Gabi, nagsimula silang hanapin siya, na itinuturing siyang kasabwat, tapos na ang buhay ng fashionista na kinaiinggitan ng lahat. Kinailangan ni Celeste na mamuhay ng nagtatago, patuloy na nagbabago ng tirahan. Lumaki ang kanyang tiyan, na naging isang imposibleng pasanin na itago, at namuhay siya sa patuloy na takot. Sa huli, nang walang pera o suporta, kinailangan niyang manganak ng mag-isa sa isang pampublikong ospital. Ipinanganak ang isang bata, ngunit sa halip na kagalakan, ang sanggol ay nagdala lamang sa kanya ng mas malaking pasanin at kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera para sa formula milk o kakayahan na alagaan ang isang maliit na buhay. At nasa bingit ng panganib, gumawa siya ng isang gawa na marahil ay magpapahirap sa kanyang konsensya habang buhay. Isang umaga ay nagdala sa akin si Aling Nena ng balita. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa harap ng gate ng rural na bahay ng mga magulang ni Gabi, kasama ang isang maikling tala na iniwan ni Celeste. Sa tala ay nakasaad na ang bata ay dugo ni Gabi at nais niya na alagaan ito ng kanyang pamilya at siya, na wala nang mawawala, ay pupunta sa isang napakalayong lugar. Ang mga biyenan, nawasak na sa pagbagsak ng kanilang anak, ay humarap sa isang bagong trahedya. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa bata. Wala silang pera o lakas at, ang pinakamasama sa lahat, hindi sila sigurado kung tunay itong kanilang apo. Ang pagdududa, pagkakasala, at responsibilidad ay ganap na nagpahirap sa kanila. At sa wakas ay natagpuan ng karma si Gabriela Alonzo. Matapos ang ilang buwang pagtakas, namumuhay ng gutom at takot, sa wakas ay inaresto siya.
Ngunit hindi dahil sa utang sa mga nagpapautang, kundi dahil sa isa pang krimen. Batay sa ebidensya ng paglilihis ng 100 milyong piso mula sa kumpanya na ibinigay ni Ellie, hinanap siya ng pulisya para sa paglabag sa tiwala at paglilihis ng pondo. Ang larawang lumabas sa pahayagan noong araw ng kanyang pag-aresto ay nagulat sa kanya. Sa larawan, siya ay payat, sunog sa araw, may balbas na walang ayos at walang laman ang tingin. Walang natira sa eleganteng executive na minsan siyang naging. Nagbayad siya ng napakamahal na presyo para sa kanyang mga pagkakamali. Ang hatol na ibinaba pagkatapos ay labal taon sa bilangguan. Isang makatarungang hatol para sa kanyang pagtataksil at labis na ambisyon. Nang marinig niya ang balita ng kanyang pagkakakulong, wala siyang naramdaman, walang kagalakan, walang awa. Para kay Ellie, namatay na si Gabi noong araw na binigyan siya nito ng 50 euro sa ospital. Ngayon ay isang tao lamang siya mula sa nakaraan, isang murang aral na hindi niya kailanman malilimutan. Ganap niyang naisara ang lumang kabanata ng kanyang buhay, ngunit ang imahe ng inabandonang at inosenteng bata ay patuloy na gumagala sa kanyang isip. Walang kasalanan ng bata, hindi ito dapat magdusa para sa mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng mga gabing nag-iisip, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi siya nakipag-ugnayan sa pamilya Alonzo. Sa halip, sa pamamagitan ng charitable foundation na sinusuportahan ng kanilang grupo, lihim niyang ipinadala ang isang buwanang halaga para sa pagsuporta sa bata. Hindi ito isang malaking halaga, ngunit sapat na upang mabuhay ito ng walang kakulangan at magkaroon ng sapat na edukasyon. Hindi niya ito ginawa para kay Gabi o upang maging marangal. Ginawa niya ito para sa kanyang konsensya bilang isang tao at dahil ayaw niya na ang isa pang bata ay lumaki sa kakulangan at sama ng loob. Hindi niya kailanman ipinahayag sa kanila kung sino ang benefactor. Gusto lang niyang maging isang tahimik na tagapag-alaga, tinitiyak na ang bata ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang kanyang buhay ay unti-unting pumasok sa isang orbit ng kapayapaan. Ang trabaho sa Panganiban Innovations ay umuusad ng maayos at ang kanyang anak na si Martin ay lumalaki na matalino at mabait. Siya ang kanyang buong mundo. Ngunit minsan sa mga tahimik na gabi, tinanong niya ang kanyang sarili, pagkatapos ng lahat ng bagyo na ito, maaari ba ang kanyang puso na muling tanggapin ang isang bagong pag-ibig? O ang sugat ng pagtataksil ay mananatiling isang indelible na marka habang buhay? 3 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang nakamamatay na paglilitis, 3 taon. Sapat na oras upang humupa ang mga alon at gumaling ang pinakamalalim na sugat. Ang kanyang buhay ay sa wakas ay nabawi ang dalawang salitang iyon, kapayapaan at katahimikan. Isang kapayapaan na akala niya ay hindi na niya kailanman mararanasan. Hindi na siya ang Ellie Panganiban na nakakulong sa Ivory Tower o ang Ellie na sinasakmal ng puot. Siya ay isang ama, isang negosyante, at isang lalaki na natututo na muling mahalin ang sarili. Sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama at niya, ang Panganiban Innovations ay lalong lumago ng matatag araw-araw. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang dami ng benta o ang mga multimilyon peso na proyekto. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang kanyang anak na si Martin. Ngayon, sa edad na 5, siya ay isang matalino, mapaglaro, at mapagmahal na bata. Siya ang maliit na araw na nagpapaliwanag sa kanyang mundo. Inilaan niya ang lahat ng kanyang libreng oras sa kanyang anak. Nagbasa siya kasama nito, bumuo ng mga Lego castle, at naglakad-lakad sa parke tuwing weekend. Gusto niyang bayaran ang lahat, na lumaki ito ng may pagmamahal at seguridad lamang. Tungkol sa anak ni Gabi at Celeste, patuloy niyang lihim na sinusuportahan ito sa pamamagitan ng Charitable Foundation. Pinangalanan niya itong Marco Jr., halaw kay Marco Gallo, na nagnanais na ang kanyang buhay ay laging kasing liwanag ng araw. Ang bata ay lumalaki sa probinsya sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't lola. Narinig niyang malaki ang pinagbago ng kanyang biyenan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi na ito sakim o mapagmataas, kundi inilaan nito ang lahat ng pagmamahal na natitira nito sa pag-aalaga sa kanyang malaswa na apo. Siguro iyon ang kanyang sariling paraan upang matubos ang kanyang mga kasalanan. Inakala ni Ellie na ang kanyang buhay ay magpapatuloy ng tahimik, kasama lamang ang kanyang anak. Ang mga sugat ng pagtataksil ay gumaling na. Ngunit ang takot sa isang bagong relasyon ay nanatili. Nakabuo siya ng isang matibay na pader sa paligid ng kanyang puso. Ngunit isang araw, isang babae ang lumitaw at nagsimulang pasensiyang tunawin ang pader ng yelo na iyon. Siya ay si Alia Perez, ang punong arkitekto ng isang malaking proyekto sa pakikipagtulungan sa kanilang grupo. Hindi siya kasing ganda ni Gabi. Mayroon siyang mature at kalmadong hitsura, na may mabait na ngiti at mga matang puno ng sinseridad. Ang kanilang unang pagkikita ay sa isang tensyonadong pulong. Nang matindi niyang pinuna ang isang disenyo, hindi siya nakipagtalo. Tahimik lamang siyang nakinig at pagkaraan ng ilang sandali ay nagpakita ng isang ganap na bagong disenyo na hindi lamang nalutas ang lahat ng problemang ipinahayag niya, kundi lumampas pa sa kanyang mga inaasahan.
ang kanyang talento at kapakumbabaan ay umakit sa kanya. Nagsimula silang mag-usap ng mas madalas, at hindi lamang tungkol sa trabaho. Ikinuwento niya ang kanyang mga biyahe at ang kanyang hilig sa photography. Ikinuwento naman niya ang kanyang anak na si Martin at ang kanyang pangarap na magbukas ng isang maliit na panaderya balang araw. Sa tabi niya, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kaginhawaan. Hindi siya sumubok na akitin siya sa pamamagitan ng mga mapagmataas na salita o mamahaling regalo. Nasa tabi lang siya, nakikinig, nakakaunawa, at nagbabahagi. Alam niya ang kanyang nakaraan. Alam ng buong Maynila, ngunit hindi siya kailanman nagtanong o nagpakita ng awa. Tiningnan lamang niya siya ng may paggalang. Isa kang napakalakas na tao, sabi nito minsan. Sinumang nakalampas sa pinagdaanan mo ay karapat-dapat na maging masaya. Ang kanilang damdamin ay lumalim, dahan-dahan at natural, tulad ng isang maliit na batis na dumadaloy sa pagitan ng mga bato, at ang pinakanakakakilos sa kanya ay ang paraan ng pagtrato nito kay Martin. Hindi ito sumubok na palitan ang figure ng kanyang ama, lumapit lamang ito sa bata bilang isang nakatatandang kaibigan. Tinuruan niya itong gumawa ng mga modelo, naglaro sila ng football ng magkasama, at ikinuwento ang tungkol sa mga bituin. Si Martin, na napakahihiya, ay hindi umalis sa tabi niya. Isang weekend ng hapon, habang silang tatlo ay nagpapalipad ng saranggola sa parke, biglang nagtanong si Martin, "Mama, pwede po bang mas madalas na pumunta si Tito Alia para makipaglaro sa bahay?" Tiningnan niya si Alia at tinitingnan din siya nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-asa. Ngumiti siya. Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak at sinabi, "Oo naman, mahal. Kung gusto ng anak ko, syempre pwede." Ang kaligayahan minsan ay dumarating sa pinakamahinahon na anyo, sa oras na hindi natin inaasahan. Siguro ang kanyang kuwento ay dapat magtapos dito na may masayang at kasiyasiyang pagtatapos. Ngunit ang buhay ay laging may mga hindi inaasahang kabanata. Ilang buwan pagkatapos, bago ang Pasko, habang sila ni Alia at Martin ay namimili sa supermarket, nakita niya itong muli. Si Gabriela Alonzo ay nagtatrabaho bilang security guard ng supermarket, isang payat na katawan sa isang maluwag na uniforme, isang mukha na bakas ng pagdurusa. Nakita rin siya nito. Nakita niya siyang masaya kasama ang isa pang lalaki at ang kanyang anak na tumatawa ng masaya, nakasakay sa balikat ng lalaking iyon. Mabilis nitong ibinaling ang ulo, nagtago sa isang sulok, na para bang tumatakas sa sarili nitong nakaraan. Hindi sila nagkatinginan, ngunit sa sandaling iyon ay nakita niya ang lahat sa kanyang likuran, pagsisisi, nostalgia, at isang sakit na hindi kailanman gagaling. Wala siyang sinabi, hinawakan lamang niya ng mas mahigpit ang kamay ni Alia at nagpatuloy sa paglalakad kasama ito at ang kanyang anak. Ang nakaraan ay naiwan na talaga. Bawat isa ay may kanya-kanyang landas, mga pagpipilian, at ang presyo na babayaran para sa mga pagpipiliang iyon. Pinili niya ang pagpapatawad, hindi para rito, kundi para sa kanyang sarili. Pinili niyang magpatuloy, hindi upang makahanap ng kapalit, kundi upang makahanap ng tunay na kaligayahan. At nalaman niya na ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan siya nagmahal, nagtiwala, at higit sa lahat, natuto na bumangon ng mas malakas, at matatag sa tuwing siya ay bumagsak. Nakita niya ang kanyang anak na tumatawa at ang mabait na lalaki sa kanyang tabi. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Ang bagyo ay lumipas na at isang kakaibang malinaw at bughaw na kalangitan ang nagbukas pagkatapos nito.